Magandang araw po sa inyong lahat. Narito po ang pinakabagong ulat natin sa LPA na minomonitor natin sa silangang bahagi ng bansa ngayong Lunes, ika-9 ng Hunyo taong 2025. Lagay ng panahon. Sa kasalukuyan, ang LPA ay nakakaapekto pa rin sa halos buong bansa na nagdudulot ng malawakang maulap na kalangitan at malalakas na pag-ulan. Pinalakas din ito ang southwest monsoon o habagat na nagpapataas ng alon sa mga baybayin ng El Nido, Taytay, Rojas, Puerto Princesa, Nara, Quezon at Bataraza sa Palawan. Umaabot sa 40 km per hour ang lakas ng hangin at may bugso na umaabot sa 65 km per hour. Babala sa malakas na ulan. Dahil sa paglapit ng mga weather system at epekto ng malalakas na pag-ulan, mayroong nakataas na heavy to intense rainfall warning sa mga sumusunod na lugar: Luzon, Dilasag, Baler, Gabaldon, Infanta, Quezon City, Bordeos, Casiguran, Dipakulaw, Maria Aurora, Umiray, Tanay, Yavac, Santa Cruz, Nagcarlan, Mauban, Lucena City, Tanawan, Lipa City, Batangas City, Calicanto, Dasmariñas, Alfonso, Calaca, Nasugbo, Masinloc, Botolan, San Marcelino, Olongapo, Morong, Balanga, Mariveles, Atimonan, Unisan, Lopez, Buena Vista, Catanawan, Tagkawayan, San Francisco, Jose Panganiban, Daet, Sipocot, Naga City, Siruma, Tinambak, Igaon, Iriga, Ligao, Tabaco, Pio Duran, Legazpi, Pilar, Sorsogon City, Bulusan, Bulan, Matnog, Karamoan, Gamo, Virac, Mimaropa, Palwan, Abra de Ilog, Mamburao, Calapan, Sablayan, Pinamalayan, Malibong, Bungabong, Mansalay, San Jose, Bulalakaw, Palawan, El Nido, Taytay, Rojas, Puerto Princesa, Nara, Quezon, Bataraza, Visayas, Catarman, Calbayog, Catbalogan, Dolores, Bontoc, Tacloban, Villaba, Baybay, Masin, Bogo, Catmon, Cebu City, Ronda, Tubigon, Carmen, Dumaguete, Mindanao, Surigao City, Cabadbaran, Bislig, Cagayan de Oro, Manay, Davao. Ang nakataas na heavy to intense rainfall warning ay hindi nangangahulog ang 100% na uulan sa inyong lugar. Posible na ang ulan ay sa kalapit na lugar, ngunit ang tubig ay maaaring umago sa mga ilog at magdulot ng pagbaha sa mabababang lugar. Maging alerto po kayo. Inaasahang lagay ng panahon. Luzon, maulang kalangitan at biglaang pag-ulan at pagkulog. Mag-ingat sa posibleng paglakas ng ulan habang tumatawid ang LPA. Visayas, maulang kalangitan at pag-ulan. Maging alerto dahil sa inaasahang malakas na hangin dahil sa habagat. Mindanao, maulang kalangitan at pagkulog. Inaasahang bahagyang masilip ang araw sa silangang bahagi. Kalagayan ng karagatan. Wala pang nakataas na gale warning, ngunit mag-ingat sa mga karagatan ng Palawan at Southwest Visayas dahil sa inaasahang paglakas ng alon. Paalala, maging alerto at updated sa mga bagong ulat. Para sa karagdagang impormasyon, mag-subscribe sa aming YouTube channel. Gamitin ang impormasyong ito para maghanda at maprotektahan ang inyong mga sarili at pamilya. Dumako naman tayo sa ating partner para sa mga karagdagang impormasyon sa loob ng ating bansa. Narito nga ang pinakahuling satellite image natin kung saan yung minomonitor nga nating low pressure area sa layong 215 kilometers, silangan ng Baler, Aurora. Etong low pressure area na ito, in the next 24 hours, mababa ang tsansa na maging isang ganap na bagyo, pero after 24 hours, doon na mas nag-i-increase yung probability ng LPA na ito na maging isang ganap na bagyo. Nakita nga rin natin na itong low pressure area ay posible ngang tumawid ng ating landmass. At pag ito ay nasa may West Philippine Sea na, nandoon na nga yung tsansa na ito ay maging isang ganap na bagyo. Pero nakikita natin or kaya patuloy pa rin tayo mag-antabay sa mga ilalabas na update. Although itong low pressure area na ito, kahit hindi siya maging bagyo, ay posible pa rin na magdala ng paulan. At ngayong araw nga ay nakita natin na yung maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dulot ng LPA sa Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes at Albay. Samantalang yung ating southwest monsoon naman o habagat nakakaapekto pa rin sa southern Luzon, Visayas at sa may Mindanao area. So inaasahan nga natin na sa western sections nito ay posible pa rin yung maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, particularly na nga sa central Luzon,
sa may Bicol Region, sa may Mimaropa, sa may Calabarzon, Visayas at sa may Zamboanga Peninsula. Nakikita natin yung mga mas malakas na mga pag-ulan dulot ng habagat sa may Zambales, sa may Bataan, sa may Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Palawan, pati na rin sa may Antique. Para naman sa lagay ng panahon, sa nalalabing bahagi ng ating bansa, inaasahan na nga natin yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at mga tsansa ng mga localized thunderstorms. So itong southwest monsoon, nagdadala pa rin yan ng maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa Metro Manila area din. At ito nga yung ating pinakahuling nilabas na weather advisory kung saan 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan ngayon hanggang bukas ng hapon, posible sa may Zambales, sa may Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Antique at Palawan. Kaya ating mga kababayan, lalo na yung inuulan at may mga malalakas na pag-ulan, lalo na noong mga nakaraang araw pa, ay pinag-iingat sa mga banta ng pagbaha o hindi kaya pagguho ng lupa. Tuesday ng hapon, nakakakita tayo ng 200 or 100 to 200 millimeters na mga pag-ulan sa Occidental Mindoro. Iyan ay dulot ng southwest monsoon o habagat. 50 to 100 millimeters naman na paulan ng habagat o southwest monsoon ang posible sa may Zambales, sa may Bataan, Cavite, Batangas, sa may Romblon, sa may Antique, pati na rin sa may lugar ng Palawan. At ang low pressure area by tomorrow, posible magdala rin ng 50 to 100 millimeters na pag-ulan sa Aurora, Quezon, Camarines Norte, pati na rin sa may Camarines Sur. Tuesday afternoon to Wednesday afternoon, 100 to 200 na millimeters na mga pag-ulan, posible sa may Zambales, pati na rin sa may Occidental Mindoro. Samantalang 50 to 100 millimeters naman na pag-ulan, posible naman yan sa may Pampanga, Bulacan, Rizal, Laguna, Batangas, sa may Cavite, Metro Manila, Laguna sa may Quezon, Marinduque, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Antique, pati na rin sa may Palawan. Ito ay yung mga paulan, dulot ng habagat o southwest monsoon at itong 50 to 100 millimeters na paulan sa Pangasinan ay posibleng dulot naman ng low pressure area. Para naman sa lagay ng ating panahon, nakikita nga natin na patuloy pa rin na magdadala ng paulan ang habagat o southwest monsoon, particularly sa may Metro Manila, Central Luzon, sa may Bicol Region, sa may Calabarzon at sa may Mimaropa, at mas malakas na mga pag-ulan western sections ng Central at Southern Luzon. Sa nalalabing bahagi naman ng Luzon ay asahan naman natin yung mas magandang panahon, partly cloudy to cloudy skies with chances pa rin ng mga localized thunderstorms. Agwat ang temperatura sa Metro Manila ay 25 to 30 degrees Celsius. 17 to 24 degrees Celsius sa may Baguio, 25 to 32 degrees Celsius sa may Lawag, 25 to 33 degrees Celsius sa may Tugigaraw, 24 to 30 degrees Celsius sa may Legazpi at 22 to 28 degrees Celsius naman sa may Tagaytay. Agwat naman ang temperatura sa Puerto Princesa ay 24 to 29 degrees Celsius at 24 to 30 degrees Celsius naman sa may Kalayaan Islands. Para naman sa lagay ng panahon sa may Visayas at Mindanao, nakikita natin patuloy pa rin na maulan sa Visayas at sa Mindanao, sa western at southern portion ng Mindanao kabilang na ang northern Mindanao, posible pa rin na maging maulan. Iyan ay posibleng dulot ng habagat o southwest monsoon, kung saan naman sa nalalabing bahagi ng Mindanao, mas magandang panahon na pero may mga tsansa pa rin ng mga thunderstorms. Agwat ang temperatura sa may Cagayan de Oro at Tacloban ay 25 to 31 degrees Celsius. Agwat naman ang temperatura sa Iloilo ay 24 to 31 degrees Celsius, 25 to 30 degrees Celsius naman sa may Cebu. 24 to 29 degrees Celsius sa may Zamboanga at 26 to 32 degrees Celsius naman sa lugar ng Davao. Para naman sa lagay ng ating karagatan, wala pa rin tayong nakataas na gale warning sa kahit na anong dagat baybayin ng ating bansa, pero nakikita nga natin yung moderate to rough seas sa may western sections ng Southern Luzon at Visayas. Kaya kung maaari ay huwag munang pumalaot sa mga lugar na iyan, lalo na yung maliliit na sasakyang pandagat. Pero sa ngayon, wala pa rin gale warning.
Para naman sa 3-day weather outlook ng mga pangunahing syudad natin, nakikita natin Metro Manila, Baguio City, Legazpi City at malaking bahagi ng Luzon, patuloy pa rin na magiging maulan, epekto nga ng low pressure area na minomonitor natin o hindi kaya ng southwest monsoon, at mas malakas pa rin ng mga paulan yung inaasahan natin western sections ng central at southern Luzon. Sa Metro Manila, agwat ng temperatura ay 24 to 30 degrees Celsius. 15 to 23 degrees Celsius sa may Baguio City at 24 to 30 degrees Celsius naman sa may Legazpi City. Para naman sa mga pangunahing syudad sa Visayas, Metro Cebu, Iloilo City, Tacloban City at malaking bahagi ng Visayas, until Wednesday, posibleng maging maulan at pagdating ng Thursday, nandun na nga yung pagbuti ng panahon. Agwat ng temperatura sa Metro Cebu ay 24 to 31 degrees Celsius. 23 to 31 degrees Celsius dito sa may Iloilo City at 24 to 31 degrees Celsius naman sa may Tacloban City. Para naman sa mga pangunahing syudad sa may Mindanao area, Metro Davao, patuloy pa rin yung mabuting panahon at may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Sa Cagayan de Oro City, until Tuesday, posibleng maging maulan at improving weather sa kalagitnaan ng week or pagdating ng Wednesday. Zamboanga Peninsula or Zamboanga City, until Wednesday, posibleng maging maulan at by Thursday, nandun na nga yung pagbuti or pag-improve ng weather. Agwat ng temperatura sa Metro Davao ay 25 to 33 degrees Celsius. 24 to 32 degrees Celsius naman sa may Cagayan de Oro at 23 to 31 degrees Celsius sa may Zamboanga City. Sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay lulubog ng 6:25 ng gabi at sisikat ng 5:26 ng umaga.